Ang ugali at pagkatao ng isang taong musmos ay mahuhubog sa klase ng pamilya na kanyang kinalakhan. Naniniwala ako na malaki ang magiging epekto nito sa ugali ng isang bata na dadalhin niya hanggang sa kanyang pagtanda. Ang pamilyang kalalakihan niya ang magiging daan para sa kanyang tagumpay o pwede rin na maging sa pagkabigo sa buhay. Dahil wala siyang sinuman na aasahang pwedeng umalalay sa kanya kung hindi ang mga tao na kinikilala niyang pamilya. Ay papadudot, kumusta po kayo? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kay. 26 years old at nakatira dito sa Cavite. Nagtatrabaho ako ngayon bilang supervisor sa isang coffee shop. At isa nga pala akong single mom. Mahirap maging single mom. Pero masaya ako sa buhay ko. Lalo na at nakikita kong lumalaki na mabait at malambing na bata ang anak kong si Sia. Hayaan niyo palang simulan ko ang kwento ng buhay ko sa kinalathan kong pamilya, Papa Dudut. Dalawa lang kaming magkapatid ni Ate Sharon, housewife si Mommy at nagtatrabaho sa Dubai si Daddy. Masasabi ko na nakagagaan kami sa buhay dahil maganda ang 2-story house namin. May garden kami na maraming iba't ibang halaman. Grahe na kasya ang 2 sasakyan at nakapagtapos kami ni Ate Sharon sa mga kilalang private high school sa Mandaluyong. Siyempre sa sikat na university sa lugar namin kami in-enroll ni Mommy para makapag-aral ng college noon, Papa Dudut. Mommy, ano po masasabi niyo sa performance ko kahapon sa folk dance namin? Ano pa ba? Siyempre napakagaling mo, Sharon. Talaga po? Nagustuhan niyo? Oo naman. Litaw na litaw nga yung ganda mo sa stage kahapon. Kahit wala ka sa gitna ng mga kasama mo, ikaw pa rin ang pinakamaganda lalo na kapag natatapatan ka ng spotlight. Si Mommy talaga, inuuto pa ako. Hindi kita inuuto. At bakit ko naman gagawin yon? Totoo naman kasing maganda ka kasi nagmana ka sa akin. Sa bagay, Mommy. Sabi nga po nila, magkamukha nga raw po talaga tayo. Mommy, eto na po yung niluto kong pancake. Lagay mo na lang dyan sa lamesa. Pahingi nga po. Eto, Ate Sharon, medyo mainit pa kaya dahan-dahan lang sa pagkuha dito sa plato. Ikaw po, Mommy, gusto niyo po lagyan ko po kayo sa plato niyo? Hindi naman ako ang nagpaluto niyan, di ba? Kaya wag mo akong inaalok kasi alam mo namang kape lang lagi ang almusal ko. Sige po. Bakit matabang tong pancake? Hindi mo ba ito nilagyan ng gatas? Nilagyan ko pero non-fat milk ang ginamit ko. Bakit naman yun ang nilagay mo? Matabang yun. Sabi mo kasi nung nakaraang araw nagda-diet ka para magkasya sa'yo yung outfit para sa sayaw niyo sa susunod na buwan. Yung full cream milk kasi masyadong mataas ang calories kaya naisip ko na... Diba, business administration ang course mo? Oo. Bakit nag-feeling nutritionist ka dyan? Lagyan mo na nga lang ng asukal to na magkalasa. Pasensya na, ate. Sharon, pagkatapos mo kumain, maligo ka na at magbihis, ha? Saan po tayo pupunta? Ibibili kita ng bagong sapatos para sa dance rehearsal nyo. Napansin ko kasi na malapit nang masira yung sapatos mo eh. Manonood na rin tayo ng sine. Yay! Sige po, Mommy! Kasama rin po ba ako, Mami? Bakit? Tumaas ba ang grades mo? Hindi po. Anong usapan natin dati? Papayagan kitang sumali sa teatro-teatro na yan basta hindi mo papabayaan ang grades mo. Pero anong ginawa mo? Nagpabaya ka? Hindi ko naman po pinapabayaan ang pag-aaral ko. Hindi raw, pero bumaba ang grades. Dito ka na lang sa bahay at mag-aral ka na lang. Tama si Sharon. Dito ka na lang sa bahay at tutukan mo yung pagre-review mo para sa midterm exams nyo. Para naman makabawi ka sa mga pinakita mong mababang grades sa akin. Sige po, Mami. Oo nga pala, pakilinis na rin ang kwarto ko pagkatapos mo mag-review ha. Palitan mo na rin yung bedsheet doon kasi nadudumihan na ako. Hoy, Kate!
Kinakausap ka ng kapatid mo. Bakit ba hindi ka sumasagot dyan? Masama ba ang loob mo na hindi kita isasama sa mall mamaya? Hindi po. Ayos lang po sa akin. Kasi alam ko naman po na kailangan ko rin talagang mag-aral. Ako nang bahalang maglinis ng kwarto mo, Ate Sharon. Papalitan ko na rin yung mga pillowcase kasabay ng pagpapalit ko ng bedsheet mo. Papa Dudut, akala ko talaga ay dalawa kami ni Ate Sharon nang isasama ni Mami sa panonood ng sine pero hindi pala. Nalungkot ako pero hindi ko pinahalata yon sa kanila. Hindi na rin ako nagpumilit pang sumama kasi tama naman ang sinabi noon ni Mami na bumaba ang grades ko at kailangan kong bumawi sa academics. Member kasi ako ng theater organization sa university at bago niya ako pinayagan na sumali sa grupo, nangako ako na hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko. Si Ate Sharon naman ay member siya ng cultural dance organization, Papa Dudut. May mga time na alam kong bumababa din ang grades niya lalo na kapag pukpukan ng rehearsal nila. Pero hindi siya sinesermonan ni Mami ng kagaya ng sa akin. Pinapaalalahanan pa nga siya ni Mami na huwag pabayaan ang sarili. Magpahinga kapag alam ni Ate Sharon na kailangan ng katawan niya. Pero ako kapag nagkakasakit ako ay sermon pa ang inaabot ko kay Mami. Tapos sasabihin niya pa na ginusto ko raw na mahirapan kaya bahala na raw ako sa buhay ko. Ayaw kasi ni Mami na sumali ako sa kahit na anong organization sa university. Ang sabi niya ay makakabala lang daw yon sa pag-aaral ko. Pero naging mapilit ako, Papa Dudu. Pero nang si Ate Sharon na nagpaalam sa kanya na mag-audition sa isang cultural dance group, pinigay at pinakita niya ang buong suporta niya dito. Binilahan pa niya ito ng bagong sapatos, t-shirt at jogging pants para raw sa rehearsal nila. Samantalang ako ay gamitin ko na lang daw yung pambahay ko sa rehearsal namin, Papa Dudu. Nood po kayo ng stage play namin. Mura lang po ang ticket. Bago po ang stage play namin mamaya. Hindi niyo pa po napapanood kaya bili na po kayo ng ticket namin. Hi, Pogi! Nood ka ng stage play namin, ha? Ay, suplado? Di ako pinansin. Ikaw naman kasi, puro lalaking tinatawag mo na estudyante. Magtawag ka rin naman ng mga babae. Aba, syempre. Bibida mamaya ang beauty ko sa stage. Kaya gusto ko maraming boylet ang manon. Sira, mamaya magtaka si Nadine kung bakit walang masyadong nanonood. Kasi namimili ka ng tatawagin para bumili ng ticket. Wait ka lang. Maraming manonood mamaya. Believe me. Paano mo naman nasabi? Hindi ko lang basta nasabi. Alam ko. Kasi, kinuntsaba ko na yung mga kaklase ko sa isang subject namin. Ako ang magiging representative nila sa Mr. University basta manonood silang lahat ng stage play natin. Teka, ikaw? Lalaban ng Mr. University? Seryoso ba yan? Oo, seryosong seryoso na. Wala kasi akong choice. Tatlo lang kaming lalaki sa klase namin. Yung dalawa mas mahaba pa ang buhok sa akin. Tapos mas babae pa sa akin magsalita. Kaya mas lalong wala silang pag-asa manalo. Parang sinabi mo na may pag-asa kang manalo ah. Aba teka, gusto mo yata subukan pagkalalaki ko eh. Ew! Wilbert! Tumigil ka nga dyan. Kadiri ka. Ayoko rin naman kasi talagang sumali. Wala lang akong choice. Kasi nga ayaw akong tigilan ng mga kaklase kong babae. Kaya yun ang naisip ko. Sasali ako basta manonood sila ng stage play natin. Tapos, In fairness ha, galing mo dyan sa naisip mo, Wilbert. Ay, ang init naman dito sa pwesto natin. kaya nga yung init. Nakailang lagay na ako ng sunblock sa balat ko pero pakiramdam ko wala na masyadong epekto. Kasi tirik na tirik ang araw oh. Uy, Kate! Ate Sharon? Bakit? Ikaw na nga mag-uwi nitong sapatos at uniform ko. Isama mo na rin itong mga libro at notebook ko. Sige,
Huwag mong gugustutin yung mga libro kasi hiniram ko lang yan. Ako nang bahala dito. Ilalagay ko sa paper bag mamaya. Okay, sige. Yun lang. Bye! Okay, sige, yun lang. Bye. Uy, baka marinig ka ni Ate Sharon. Eh ano naman? Ang arte-arte kaya ng ate mo na yun. Hindi naman. Ganun lang talaga yun magsalita. Baka sa'yo lang. Kasi nakita ko naman siya kung paano makipag-usap sa mga kaibigan niya. Napaka-sweet. Akala mo hindi maldita sa kapatid. Bakit pa kasi hinahayaan mo siya na tratuhin ka ng ganun? Sanay naman na kasi ako. Ayun, kaya nasanay rin siyang taray-tarayan ka kasi hinahayaan mo. Wilbert, ate ko yun. Kilala ko siya. At alam ko na ganun lang talaga siya magsalita. Pero mabait naman yun. Lalo na kapag magkasama kami sa bahay. Weh, maniwala ako sa'yo. Oo nga, ang kulit. Ayusin mo na nga lang yung mga ticket dyan para hindi masyadong makalat yung booth natin. Magtawag na rin ulit tayo ng mga estudyante para manood ng show natin. Baka mapadaan pa si Derek at sabihin na panay lang ang daldala natin dito. Papadudot mula sa bahay hanggang eskwelahan. Isa lang ang paraan ng pagtrato sa akin ni Ate Sharon. Kahit pa sa harap ng mga kaibigan niya o mga kaibigan ko. Actually, pareho nga sila ni Mami kung paano nila ako kausapin. Nasanay na lang din siguro ako kasi nakalakhan ko na lang din. Alala ko nga noong first time ko na umarte noon sa stage para sa play namin. Excited ako sobra. Yun kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ako ng role sa play. Sinabi ko yun kay Mami at Ate Sharon. Ang sabi nila ay susubukan daw nila na pumunta. Sa backstage pa lang ay sumisilip na ako sa audience area kung nandun na nga ba sina Mami at Ate Sharon papadudot. Alam ko kasi na wala ng klase si Ate Sharon at wala namang ibang lakad si Mami pero mula nang magsimula ang stage play, umarte ako at matapos ang buong show. Hindi dumating sina Mami at Ate Sharon. Masaya ako na malungkot ng gabi na yon. Masaya kasi successful ang first ever major production ng grupo namin. Malungkot kasi hindi dumating ang mga tao na inaasahan kong magpapakita ng suporta nila sa bagay na gusto kong gawin. Pero sa huli ay naisip ko na ano pa ba namang aasahan ko sa mga tao na hindi ko naman talaga tunay na pamilya, papadudot. Papadudot, nasa second year high school ako nang malaman ko ang totoo na hindi pala ako anak ni Mami. Nasa sala sina Mami kasama si Ninang Sonia at nagkukwentuhan sila doon. Nasa kusina naman ako at nagliligpit ng mga pinagkainan namin. May alak na pinagsasaluhan sina Mami at medyo nalalasing na sila kaya lumalakas na rin ang boses nila. Hanggang sa marinig ko mismo mula sa Mami ko na dapat daw ay nagpapasalamat ako kasi kahit na hindi niya ako tunay na anak, inupkop at inalagaan niya pa rin ako. Sinaway siya ng ninang ko at sinabi na baka marinig ko raw ang sinasabi niya. Naiyak ako noon, papadudot. Umalik sa alaala ko yung paraan ng pakikipag-usap nila sa akin at pagtrato sa bahay. Kaya pala kahit kailan ay hindi ako nakaramdam ng pagmamahal mula sa kanila. Kaya pala palaging parang mainit ang dugo niya sa akin. Kasi hindi naman siya ang nagluwal sa akin. Si Ate Sharon lang ang anak nila ni Daddy. Kaya eto lang ang mahal niya. Kaya naman doon ko nakasanayan na huwag umasa sa atensyon, oras at pagmamahal mula kay Mami, papadudot. Oo, nasasaktan pa rin ako. Pero wala ano ang magagawa ko kung hindi naman talaga ako parte ng pamilya nila? Sabit lamang ako. Kaya kahit magbakasyon o out of town sila ni Ate Sharon na hindi ako kasama ay okay lang sa akin. Kasi hindi naman ako anak ni Mami. At hindi rin ako tunay na kapatid ni Ate Sharon, papadudot.
Oy, kuha lang kayo ng alak sa ref ha. Marami pa doon, tsaka meron din sa cooler, tinan nyo. Naku, hindi kayo mauubusan. Ay, nga pala guys, bukod sa mga pulutan natin sa kusina, umorder pa ako ng extra. Ha? Enjoy lang kayo. Balik ako ha, wait lang. Wow, balon? Ang lalim ng buntong hininga natin ah. Oh, ito pang alak tsaka minudo para tumigil ka na sa kabubuntong hininga mo. Thank you. Grabe ka! Saglit lang ako nawala para mag-asikaso ng ibang bisita sa loob ng bahay. Tapos paglabas ko ulit dito sa'yo, nakatatlong bote ka na agad. Ano yan? Maliit lang naman na bote ng alak yan, kaya mabilis lang ubusin. Oo, maliit nga. Pero hinay-hinay pa rin. Kasi alam naman natin pareho na hindi ka sanay uminom. Minsan lang to, kaya pagbigyan mo na ako. Ay, sige na nga. Ngayon ka lang din naman nakasama sa birthday celebration ko. At ang sabi mo pa ha, pwede ka hanggang umaga dito sa bahay namin. 'Di ba? Oo. Wala naman kasi akong kasama sa bahay. Naka-out of town si na Mami at Ate Sharon. Bakit nga pala hindi ka nila sinama? 3 araw kasi silang mawawala. Kapag sumama raw ako, walang magpapakain sa mga alaga naming aso. Kaya pinaiwan na lang nila ako. Okay lang naman sa akin kasi sakto nga sa birthday celebration mo ngayon. Hindi nila mapapansin na wala ako sa bahay. Ibang klase rin talaga yung ate at nanay mo eh, no? Hindi ka talaga nila sinama para bantayan at pakainin mo yung aso ninyo sa bahay. Hindi. Ayos lang. Sanay naman na ako. Ano pa bang bago dun? Ay nako, huwag ka na mag-alala. Mag-enjoy ka dito sa birthday celebration ko kasi solo natin tong bahay namin. Umuwi sa probinsya sina mama kasama yung mga kapatid ko para dalawin si Lola. Nagdahilan lang ako na may research paper tayo na kailangan tapusin para hindi ako makasama sa kanila. Kahit ang totoo, gusto ko lang i-celebrate ang birthday ko in advance. I-celebrate kasama ang sisi ko at ang ibang mga kaibigan ko. Napaka-utak mo talaga, friend, no? Ganun talaga kasi mas tipid pag sa bahay nagse-celebrate. Tsaka, 3 naman ang kwarto namin dito. Kaya kung sino man ang malasing, pwede silang matulog ng mahimbing. Wilbert, okay na pala yung pinapakuluan mo na karne ng baboy sa kusina. Ipiprito ko na ba? Ay, oo nga pala. Shucks, nawala na sa isip ko. Ako na lang gagawa nun. Dito ka lang muna ha. Sama mo tong friend ko. Mabilis lang ako. Wait lang. Gusto mo, samahan na lang kita sa kusina? Hindi na sisi. Mabilis lang naman yun. Saglit lang ako. Uy, Sunny. Ikaw na munang bahala dito kay Kate ha. Huwag mong lalasingin yan. Tatampaling kita. Sinasabi ko sa'yo malalagot ka sa akin. Sige, ako nang bahala. O siya, prito lang ako sandali. Maiwan ko muna kayo. Paupo ako dito ha. Okay lang? Oo naman. Hindi ko naman pagmamayari yung upuan eh. Sige lang. Kate ang pangalan mo, di ba? Hmm? Ako naman si Sunny, pinsan ni Wilbert. Hindi man lang kasi ako pinakilala ni Wilbert sa'yo bago siya pumasok ng bahay. Akala niya siguro magkakilala lahat ng bisita niya dito sa bahay nila. Siguro nga. Lakas nating uminom ah. Di naman. Sakto lang. Ikaw, bakit hindi ka umiinom? Sige lang, eto kumuha na ako ng isang bote. Alam mo, marami na akong kakilala na kaibigan ni Wilbert. Pero parang ngayon lang kita nakita. Hindi kasi ako madalas na nakakasama sa mga gimmick ni Wilbert. Madalas na nasa bahay lang ako. Bakit? Strict ang parents mo? Hindi. Wala kang pakialam sa akin yung mga yun. Kahit kailan, hindi ko naramdaman na may pamilya ako. Lalo na magulang. Mula nung magkaisip ako, pakiramdam ko, mag-isa na lang ako sa mundo na to. Walang magulang, walang kapatid, walang kahit na sinong nagmamahal sa akin. Pero okay lang, sanay naman ako. Sanay na ako mag-isa. Sorry ah, hindi na dapat yata ako nagtanong. Ayos lang. Okay nga yung ganito. Hindi ako naiilang nakausap ka.
Kaya thank you kasi hinahayaan mo akong magsalita at magdrama ngayon. Wala yun. Tara, inom pa tayo. Papadudot pagkatapos ng araw na narinig ko mula sa pagkwekwentuhan ni na Mami at Ninang Sonia ang tungkol sa pagiging ampon ko. Nagsimula ako mag-usisa tungkol sa pagkatao ko. Si Ninang Sonia ang nilapitan at kinausap ko tungkol doon. Nung una'y ayaw pa niyang magkwento sa akin dahil hindi raw siya ang tamang tao para magsabi sa akin ang totoo. Pero nang maiyak na ako habang nakikiusap sa kanya ay sinabi na niya sa akin noon ang nalalaman niya. Meron daw kasambahay sina Mami noon na nabuntis ng lalaking hindi na nila nakilala, Papa Dudut. At nang makapanganak ang kasambahay ni na Mami, bigla na lang daw itong umalis ng bahay at iniwanan ako. Ayaw daw talaga ni Mami na alagaan o ampunin ako pero mabait daw si Daddy at naawa ito sa akin. Kaya naman ginawa nilang legal ang pag-ampun sa akin kasi hindi na rin nila mahanap pa ang nanay ko o kahit pa ang mga kamag-anak nito. Mas lalo akong naiyak dahil mas naramdaman ko na hindi talaga ako parte ng pamilya namin. Nasabi ko tuloy na sana nung una pa lang. Pinalaglag na lang ako ng nanay ko para hindi na ako nahirapan pa sa mundong ito. Pero wala naman akong magagawa kung hindi ang tanggapin ang naging kapalaran ko. Pilit ko na lamang na pinagsisiksikan ang sarili ko sa pamilya namin, Papa Dudut. Nagpanggap ako na hindi ko pa alam ang totoo. Maasa na balang araw, mamahalin din nila ako ng totoo. Sa treatment sa akin ni Ate Sharon ay halata na alam niyang hindi niya ako tunay na kapatid kaya hinayaan ko na lang yun. Ayun nga lang ay lumalaki ang sama ng loob na nararamdaman ko para sa kanila. At nang minsang mag-out of town sila ni Mami nang hindi ako kasama, nagpakalunod ako sa alak hanggang sa nawala na ako ng kontrol sa sarili ko. Dahil doon ay hindi ko sinasadya na naibigay ang katawang ko sa lalaking unang beses ko pa lamang nakilala ng gabi na yon. Na hindi ko inaasahang babago sa buong buhay ko, Papa Dudut. Kate, sorry. Nalate ako. Okay lang. Medyo kadarating ko lang naman din dito sa coffee shop. Oh, para sa'yo. Ano to? Raha Blanca. Dinala yan ni Sunny sa bahay kagabi. Tapos abot ko raw sa'yo. Naku, espesyal yan. Siya raw mismo ang gumawa niyan. Pakisabi, salamat. Bakit hindi na lang ikaw ang magsabi sa kanya niyan? Ikaw mismo magpasalamat. Ha? Bakit hindi mo siya i-text o kaya tawagan para ikaw mismo magpasalamat sa kanya? Kate, alam ko naman na meron ka ng cellphone number ng pinsan ko. Kinuha niya sa akin dati yung number mo. Tapos ang sabi niya, tinetext ka niya pero hindi ka naman daw nag-reply sa kanya. Bakit kasi binigay mo sa kanya yung number ko? Ang kulit kasi. Ayaw niya akong tigilan. Sorry na, Sisi. Okay lang kasi wala rin naman akong balak na replyan pa siya. Bakit naman wala kang balak na replyan siya? Ayaw mo ba si Sunny? Cute naman siya. Mabait. Masipag. Tapos matulungin pa sa pamilya. Imagine ha, halos siya nang sumalo ng lahat ng responsibilidad para sa buong pamilya nila. Nagpaka-breadwinner siya kahit hindi pa talaga siya handa. Ginawa niya yun kasi mahal niya ang pamilya niya. Ayun na nga. Kaya hindi kami bagay na dalawa. Paano mo naman nasabi na hindi kayo bagay? Hindi ko naman irereto sa'yo si Sunny kung alam ko na hindi kayo bagay. Ang lakas ng tama ng pinsan ko sa'yo kung alam mo lang. Pagkatapos kanya makilala, mahigit 1 buwan niya akong kinukulit na iset siya ng date sa'yo. Ayoko lang din kasing dumagdag sa mga iisipin niya. Ayokong maging pabigat sa kanya. Ha? Anong maging pabigat sa kanya? Kailan ka ba naging pabigat? Ano sinasabi mo? Matagal na akong pabigat sa sarili ko, Wilbert. At ayokong ibigay sa ibang tao ang bigat na nararamdaman ko dahil sa sarili ko. Ang lalim nun ha? Naku, huwag mo na nga lang isipin yun. Okay. Pero bakit ka nga pala nakipagkita sa akin ngayon?
Alam mo, sa tono ng boses mo kanina nung kausap kita sa telepono, parang medyo kinakabahan ka. Ano bang meron? Ang totoo, may gusto sana kasi akong sabihin sa'yo, Wilbert. Ha? Ano yun? Tungkol ba yan sa pinsan ko? Finally, na-realize mo na rin na type mo siya Buntis tsaka... ako. At si Sunny ang tatay ng pinagbubuntis ko ngayon. Ano? Teka, paano nangyari yun? Nirereto ko pa lang siya sa'yo, tapos buntis ka na agad? Sigurado ako na hindi niya pa nasasabi sa'yo pero may nangyari sa aming dalawa nung gabi ng birthday celebration mo last month. Nauna kang malasing sa amin noon kaya nauna ka rin nakatulog. Napadami ang iniinom namin ni Sonny at ayun, hindi na namin napigilan ang mga sarili namin. Paano ko ba sisimulan to? Okay, ang totoo, hindi naman talaga kami sobrang close dati. Feeling ko, nagsimula lang na maging close kami at maging malapit siya sa akin nung nakilala ka niya. Tapos, nagulat na lang ako na bigla niya na akong kinukulit na ireto ko siya sa'yo. Pero dahil kilala ko naman siya bilang mabait na pinsan, wala na akong nagawa, kinulit na rin kita na makipag-date sa kanya. Hindi ko naman alam na may nangyari na pala sa inyong dalawa. Oh, so ano bang plano mo ngayon? Hindi ko alam pero ayoko sanang malaman niyang tungkol dito eh. Ha? Hindi naman pwedeng hindi niya malaman yan. Anak niya yung pinagbubuntis mo. Wilbert, please. Sinabi ko sa'yo to kasi malaki ang tiwala ko sa'yo. Ayokong malaman to ni Sunny. Ayokong dumagdag sa mga problema niya sa buhay. Ay, ano nga ang plano mo ngayon? Sa totoo lang, hindi ko alam. Basta ang gusto ko lang, maitago to lahat sa pinsan mo. Ayokong malaman niya na magkakaroon kami ng anak. Papadudot, aaminin ko na nung gabing magkausap kami ni Sunny. Nag-enjoy talaga ako lalo na at malalim siyang magsalita at magbigay ng payo. Sinabi niya na dapat sa kabila ng pinagdadaanan ko ay patuloy akong nagpapakatatag kasi wala akong ibang pwedeng asahan kung hindi ang sarili ko. Alam ko rin na nag-enjoy siya na kausap ako kahit papaano. Kasi pareho naming hindi napansin na napaparami na ang inom namin ng alak. Pinamayan niya ako sa pinagdadaanan ko noon. Kasi sobrang bigat talaga ng mga oras na yon ang nararamdaman ko. Iba pala talaga ang epekto ng alak sa taong problemado. Nailalabas nito ang lahat ng kinikimkim nating sakit at bigat dito sa ating dibdib. Naalala ko nga na halos umiyak na talaga ako habang kausap siya. At nang medyo nahimasmasan ako ay nagpasalamat ako sa kanya. Nagpasalamat ako kasi nakinig siya sa lahat ng kadramahan ko sa buhay, Papa Dudut. At muli kaming nagpatuloy sa kwentuhan at inuman na nauwi na nga sa pagsasalo ng init ng aming mga katawan. Yun ang unang pagkakataon na naibigay ko ang sarili ko sa isang lalaki. Siguro kasi attracted na rin ako kay Sunny. Bukod sa masaya ako sa naging pag-uusap namin, gwapo rin siya, matangkad, moreno at maganda ang ngiti dahil sa maputi niyang mga ngipin. May pagkasuplada pa naman ako pero hindi ko nagawang supladahan ang pagiging friendly niya dahil attracted na kaagad ako sa kanya noon, Papa Dudut. Papa Dudut, na kwento rin sa akin noon ni Sunny na panganay siya sa kanilang 4 na magkakapatid. Ulila na siya sa tatay at tinutulungan niya ang nanay niya sa pagtatrabaho nito sa karinderya kapag wala siyang pasok sa school. Academic scholar din siya na malaki ang naitutulong sa mahirap nilang buhay. Pangarap niya makapagtapos ng pag-aaral at marami siyang plano para sa pamilya niya. Isa na nga doon ay ang may ahon sa hirap ang buhay nila. At yun ang dahilan kung bakit ayokong ipaalam sa kanya ang tungkol sa ipinagbubuntis ko noon, Papa Dudut. Hindi ko kayang sirain ang mga pangarap niya. Nang magising nga ako sa tabi niya na walang saplot sa mga katawan namin, agad ako nagbihis at umalis nang hindi nagpapaalam sa kanya. Kinuha niya ang number ko kay Wilbert at palagi siyang tumatawag at nagtitext sa akin.
magpakilala pa lang siya sa text ay hindi ko na kaagad siya nireplyan. Oo, gusto ko siya pero alam ko na hindi ako ang babaeng bagay para sa kanya. Kaya nakiusap din ako kay Wilbert na huwag sabihin sa pinsan niya ang tungkol sa ipinagbubuntis ko, Papa Dudut. Saan ka galing? May pinuntahan lang ako. Anong oras na hindi ka pa nakakapagsaing? Pasensya na, Ate Sharon. Sige, pupunta na ako sa kusina. Sandali lang, kinakausap pa kita. Kanino ka ba talaga nakipagkita? Sa boyfriend mo? Hindi. Kay Wilbert lang ako nakipagkita. Yung kasama ko sa theater group. Doon ka ba talaga sa kaibigan mong bakla nakipagkita o sa boyfriend mo? Wala talaga akong boyfriend, Ate Sharon. Sinungaling? Teka nga, ano ba kasing problema mo? Bakit ang init ng ulo mo sa akin ngayon? Kasi napakasinungaling mo. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Ano bang dapat kong itago, ha? Wala naman, ate. Kaya pwede ba tigilan mo na ako? Ano ba nangyayari dito? Kate, bakit mo sinisigawan ang ate mo? Si ate po kasi, ang init ng ulo sa akin. Na-late lang naman po ako ng konti ng uwi eh. Mommy, buntis si Kate. Ate! Anong sabi mo? Buntis si Kate? Opo. May nakita ako na rin pregnancy test kit sa kwarto niya at parehong positive ang resulta. Tapos tinatanong ko siya kanina kung nakipagkita siya sa boyfriend niya. Pero ang sabi niya wala daw siyang boyfriend. Paano naman siya mabubuntis kung wala siyang boyfriend? Napakasinungaling. Ate! Hayaan mo muna kasi ako magpaliwanag. Kate, totoo ba ang sinasabi ni Sharon? Buntis ka nga ba talaga? Mami! Sagutin mo ang tanong ko! Buntis ka ba, Kate? Opo! Opo, Mami! Sorry po! Napakalandi mo, Kate! Hindi mo man lang inisip ang perang ginagastos mo para sa'yo! Tapos sasabihin pa niya na wala siyang boyfriend. Sinungaling na, malandi pa. Alam mo ba kung magkano ang nagastos namin sa'yo, ha? Kaya mo bang bayaran lahat ng yon? Tapos magpapabuntis ka lang ng maaga? Siguro isa sa mga kateatro mo yung nakabuntis sa'yo, no? Palibhasa, grupo kayo na malalandi. Hindi totoo yan! Mababait ang mga kateatro ko. Huwag mo silang idamay dito. Mababait? Kaya pala nabuntis ka ng isa sa mga yon. Tama na, Ate Sharon. Huwag mo nga silang idamay dito kasi wala silang kinalaman. At huwag mong sisigawan ng anak ko kasi wala kang karapatan, Kate! Sampid ka lang sa bahay na to. Kaya matuto kang lumugar, Kate. Oo, alam ko. Matagal ko nang alam na sampid lang ako sa bahay na to. Sa bahay niyo. At hindi mo na kailangang ipabuka sa akin yan, Ate Sharon. Dahil kahit hindi mo sabihin, ramdam ko na basura lang ang paningin niyo sa akin ni Mami. Sumusobra ka na, Kate, ha? Ang sabi ko, huwag mo sinasagot ng ganyan ng kapatid mo. Eh kung palayasin kaya kita sa bahay na to. Hindi niyo na po kailangang gawin yan, Mami. Hindi niyo na po kailangang sabihin yan. Dahil kusa akong aalis sa bahay na to. Alam ko naman na ito yung matagal niyong gustong pangyari. Ang mawala ng sampid na ampon sa bahay na to. Kaya sige, pagbibigyan ko na kayo. Aalis na ako dito at kahit kailan, hindi na ako magpapakita sa inyo. Papadudot yon ang unang pagkakataon na halos sumabog ako dahil sa matinding galit at sama ng loob na nararamdaman ko. Totoo naman kasi na kahit kailan ay wala akong naramdaman ni konting pagmamahal mula sa kanila. Sana hindi na lamang talaga ako inampon ni Mami. Sana binigay na lang niya ako sa ibang tao o sa social worker. Sakaling sa ibang lugar o mga tao ay makatanggap pa ako ng pagmamahal. Hindi kagaya sa kanila na wala na akong ibang narinig at naramdaman, kung hindi puro panunumba. Kung tutuusin ay hindi ko naman ginusto na mapunta sa kanila. Hindi ko ginusto na ipagsiksikan ang sarili ko sa isang pamilya na kahit kailan ay hindi naman ako matatanggap. Nalang ilang mga gamit ko ay umalis ako sa bahay ni na Mami na patuloy na umiiyak papanudo. Pero kahit papaano ay mag-aana ang pakiramdam ko dahil nailabas ko na ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib.
Yung sama ng loob na ilang taon kong tinago dito sa dibdib ko. Dahil wala akong ibang alam na pwedeng puntahan, ay nakitira muna ako kay Ninang Sonia. Matandang dalaga siya at walang ibang kasama sa bahay kaya pinatuloy niya ako pagkatapos kong sabihin sa kanya ang nangyaring gulo sa bahay. Hindi na ako hinanap pa ni ng Mami, Daddy o Ate Sharon Papadudut. Wala na rin akong balak na bumalik noon sa bahay nila at muling ipagsiksikan ang sarili ko. Naghanap ako ng trabaho at sa awa ng Diyos ay nakapasok ako sa isang maliit na coffee shop kahit pa buntis ako. Tinulungan din ako ni Ninang Sonia sa ibang gastusin hanggang sa makapanganak na ako. Ilang taon nang lumipas, nagkaroon ng bagong branch sa Cavite ang coffee shop na pinagtatrabahuhan ko. At saktong kapopromote ko lang noon bilang supervisor. Pinadala ako ng branch manager sa bagong bukas na coffee shop. Sinama ko ang anak kong si Zia sa bagong inuupahan kong bahay. Doon ako nagsimulang mamuhay nang siya lang ang kasama ko, Papa Dudu. Ate Sharon? Hi, Kate. Kumusta? Ayos lang. Anong ginagawa mo dito sa apartment ko? Gusto sana kita makausap. May lakad ka ba? Meron pero mamaya pa. Susunduin ko yung anak ko sa school. Hindi ka pa naman paalis, no? Hindi pa kasi mamaya pa yung tapos ng klase niya. Pwede ba akong pumasok? Ha? Oo, halika, pasok ka. Salamat. Upo ka muna dyan sa sofa. May gusto ka bang inumin o kainin? Wala naman. Busog pa rin naman ako, Kate. Paano mo pala nalaman kung saan ako nakatira ngayon? Tinanong ko kay Tita Sonia. Nung una nga ayaw niyang ibigay. Kinulit ko lang siya. Sana okay lang. Oo naman, okay lang. Medyo nagulat lang ako na bigla kang dumating dito nang walang pasabi. Ang totoo, nahihiya ako mag-text o tumawag sa'yo. Pagkatapos ng ilang taon na hindi ka namin kinausap, parang bigla kaming nawala ng karapatan na kausapin ka. Ayos lang yun. Naiintindihan ko naman. Kate, sorry ha. Sorry kung hindi naging maganda ang relasyon natin bilang magkapatid. Again, gets ko yun, Ate Sharon. Kasi hindi mo naman talaga ako tunay na kapatid. Kapatid kita, Kate. Oo, hindi tayo magkadugo, pero kapatid kita. Lumaki tayo sa isang bahay bilang magkapatid. At isang malaking pagkakamali na hindi ko yun naiparamdam sa'yo. Kaya nga nandito ako ngayon kasi gusto ko sana na magkaayos tayong dalawa. Gusto ko sana na mabuo ulit tayo bilang isang totoong pamilya. Pero paano si Mommy? Alam niya ang tungkol sa pagpunta ko dito. Gusto niya rin na makausap ka para magkaayos kayong dalawa. Gusto niya rin makilala yung apo niya, yung anak mo, Kate. Hindi na galit sa akin si Mommy? Hindi na. Kasi kagaya ko, gusto niya na rin maayos ang pamilya natin. Kung pwede nga lang, dun ka na ulit tumira sa bahay para magkakasama na ulit tayo. Para makabawi kami sa'yo at sa anak mo. Grabe, hindi ako makapaniwala. Totoo ba talaga to? O nananaginip lang ako? Hindi ka nananaginip, Kate. Totoong nandito ako sa harap mo ngayon. Ito, oh. Hahawakan ko ang kamay mo para mas maramdaman mo ang presensya ko. Nandito ako sa harap mo, Kate. Humihingi ng sorry at nakikipag-ayos sa'yo. Hindi mo na kailangan humingi ng sorry, ate. Kasi sobrang tagal kong pinangarap na mangyari to. Yung hawakan mo yung kamay ko at maging okay tayo bilang magkapatid. Thank you. Thank you. Kasi pinaramdam mo sa akin na magkapatid pa rin tayo. At salamat din kasi hindi mo pinagdamot ang chance na magkaayos tayong dalawa. Sabi ko hindi ako iiyak eh. Pero hindi ko na rin mapigilan. Oo nga pala. Malapit na pala akong ikasal.
Hindi ka pwedeng mawala sa araw na yun, ha? Kayo ng pamangkin ko. Siyempre naman, darating kami ng anak ko. Hindi pwedeng hindi kami maging parte ng espesyal na araw sa buhay mo, Ate Sharon. Papadudot, hindi ako makapaniwala nang makita ko si Ate Sharon sa apartment na tinitirhan ko. 6 na taon na kasi ang lumipas noon pero ni isang beses ay wala akong naging balita sa kanila. Ni hindi nila ako hinanap o tinawagan man lang. Mas naramdaman ko noon na wala silang pakialam sa akin. Baka nga natuwa pa sila na nawala na ako sa bahay at buhay nila. Minsan nakatanggap ako ng text mula kay Daddy, isang text lang ng pangungumusta at nagsasabi na sana'y maayos daw ang kalagayan ko. Hindi ako nag-reply at umasa na makakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Gusto kong marinig ang boses ni Daddy. Gusto kong sabihin niya na umuwi na ako kina Mami at gusto kong sabihin niya sa akin na namin miss na ako ni ng Mami at Ate Sharon pero hindi yon nangyari. Hindi na siya nag-text o tumawag pa. Wala rin binanggit sa akin si Ninang na kinukumusta ako sa kanya ni ng Mami. Wala siyang kahit na anong binanggit tungkol kina Mami. Siguro kasi alam niya na walang pakialam sa akin ang mga ito. Kaya tumatak sa isipan ko na dapat lang talaga na mawala na ako sa buhay nila. Para sa peace of mind naming lahat, hindi na ako aasa na magiging parte pa ako ng pamilya nila, Papa Dudu. Pero nang sabihin ni Ate Sharon na gusto niyang magkaayos kaming pamilya, ay hindi ako makapaniwala, Papa Dudu. Pakiramdam ko noon ay nananaginip lamang ako. Parang ibang tao yung dumating sa apartment ko at nakikipag-ayos sa akin. May kaba ko noon sa dibdib ko at pagtataka pero may munting saya rin na kung nararamdaman. Kilala ko si Ate Sharon at matagal ko siyang nakasama. Alam ko na hindi niya ugali ang magpakumbaba at humingi ng sorry lalo na sa akin. Pero ramdam ko ang sincerity noon sa boses niya hanggang sa pareho na nga kaming naluha. Papadudot nag-file ako ng vacation leave sa trabaho para umuwi saglit sa bahay ni na Mami. Ang makita ko ni Mami at ang anak ko ay naluha na rin siya at mahigpit akong niyakap. Sinabi niya na nagkamali daw siya sa naging pagtrato nila sa akin lalo na siya. Na-miss niya raw ako nang umalis ako sa bahay niya. Pero nahiya raw siya na tawagan o i-text ako. Pinigilan niya raw ang sarili niya na kontakin ako. Pero nang magkausap sila ni Ate Sharon ay nagkasundo sila na ayusin ang lahat sa aming pamilya. At gusto nila na maging parte kami ng anak ko sa nalalapit na espesyal na araw sa buhay ng kapatid kong si Ate Sharon, Papa Dudu. Eto na ang tsaa mo, Kate. Salamat, Ate Sharon. Tulog na pala si Sia dyan sa sofa. Ang sabi ko nga, dadaling ko na sa kwarto na tutulugan nila. Pero mamaya na raw, sabi ni Kate. Hindi po kasi siya sanay matulog ng mag-isa sa kwarto. Kapag nagising po siya, gusto niya kasama niya akong matutulog. Isa lang din po kasi ang kwarto namin sa apartment. Kaya sanay talaga siya na lagi akong katabi. Kaya naman pala talagang hindi siya humihiwalay sa'yo. Matanong ko lang, nasaan na ba ang tatay ni Zia? Kung okay lang naman na malaman namin ni Sharon ng tungkol doon. Pero kung hindi ka naman komportable na magkwento sa amin, maiintindihan ko kasi... Ayos lang po na magtanong kayo tungkol sa lalaking nakabuntis sa akin, Mami. Ang totoo, wala na rin po akong balita sa lalaki na yon. Walang hiya naman pala ang lalaking yun eh. Ang kapal ng mukha niyang takasan ng responsibilidad sa'yo. Wala siyang kasalanan, Ate Sharon. Kasi ang totoo, hindi niya alam na nagkaanak kami. Na nabuntis niya ako. Kaya huwag kayong magalit sa kanya. Bakit naman hindi mo pinaalam sa kanya? Ayoko po kasing magulong buhay niya noon. Kaya sinolo ko na lang ang responsibilidad sa anak ko. Hindi mo man lang ba siya hinana para ipaalam sa kanya na may anak kayo? Hindi na kasi sa tingin ko naman, maayos na ang buhay niya ngayon. Saka wala rin naman akong ibang paraan para mahanap siya kasi wala akong social media account eh. Dini-activate ko na lahat para makapag-focus ako sa trabaho at sa pag-aalaga ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon,
Maaasahan mo na kami ni Sharon pagdating sa pag-aalaga ng anak mo. Tama si Mommy. Ituturing kong anak yang si Sia habang wala pa kaming anak ng fiancé ko. Alam mo, Kate, excited na nga ako makilala mo siya eh. Kasi pakiramdam ko magkakasundo kayong dalawa. Oh, ayan na pala siya. Love, Hi, love. Sorry, ngayon lang ako. Ang dami kasi naming tinapos sa trabaho sa opisina. ayos lang. Kumain ka na ba? Oo, tapos na. Kasi alam kong hindi na ako aabot sa dinner nyo. Oo. Gising pa naman ang kapatid ko pero tulog na ang anak niya. Love, si Kate, kapatid ko. Kate, si Sonny, fiancé ko. Kate? Magkakilala kayo? Hindi. Ngayon lang kami nagkakilala. Nice to meet you, Sunny. Nice to meet you din, Kate. Anak mo yung bata na natutulog sa sofa? Oo, si Sia. Medyo napagod sa biyahe namin kaya pagkatapos ng dinner, nakatulog ka agad dito. Nasaan ang asawa mo? Naku, wala pang asawa yung kapatid ko. Anak niya sa pagkadalaga si Sia. Pero hindi niya pala pinaalam sa lalaki na may anak sila. Kaya yan, sinolo niya yung responsibilidad. Ang tapang ng kapatid ko, no? Uy, hindi naman. Grabe ka. Siguro, bubuhatin ko na si Sia para makapagpahinga na kami sa kwarto. Salamat sa tsaa, Ate Sharon. Nice to meet you ulit, Sonny. Akala ko noon ay hindi ko na makikita na masaya sina Mami at Ate Sharon habang kasama ko silang kumakain sa isang lamesa, Papa Dudu. Palagi ko kasing napapanaginipan yon at akala ko'y hanggang sa panaginip na lamang pwedeng mangyari. Yung matatanggap nila ako bilang totoong parte ng kanilang pamilya. Nung dumating nga ako doon, nakipag-video call pa sila kay Daddy para ipakita na sa wakas ay nagkaayos na rin kaming tatlo. Nakita ko na natuwa si Daddy at sinabi niyang excited na siyang umuwi para makasama kami pati na ang anak ko. Habang aliw na aliw ang anak ko. Sa pakikipaglaro kay Ate Sharon ay tinulungan ko naman sa pagluluto si Mami, Papa Dudu. Doon kami mas nakapagkwentuhan. Sinabi niya na ganun daw siguro kapag tumatanda na, mas nare-realize nila ang mga pagkakamaling nagagawa nila. 3 years ago raw kasi noon, na-diagnose siya na may cyst sa ovary. Nagamot naman daw kaagad pero munti ka nang mauwi sa cancer. Takot din daw talaga siya noon lalo na nang marinig niyang muntik na siyang magkaroon ng cancer. Pagkatapos matanggal ng cyst sa ovary niya, sinabi sa kanya ni Ate Sharon na magpapakasal na ito kay Sonny. O naisip ni Mami na oras na para mas ayusin nila ang buhay nila. Kaya gusto na rin nilang maayos ang relasyon namin bilang isang pamilya. Papadudot excited na si Ate Sharon noon na ipakilala sa akin ang fiancé niya. Hindi niya raw kasi ako nakukwento dito kaya sigurado raw siya na magugulat ito. Pero ako yata ang mas nagulat nang makita ko ang fiancé niya. Pinilit ko na lamang nang umiti at hindi ipahalata ang pagkagulat ko sa kanilang lahat. Pero medyo namutla din ang fiancé ni Ate Sharon na si Sonny lalo na nang mapatingin sa anak kong si Sia. Hindi na siya nagsalita noon at alam ko kung ano ang bagay na tumatakbo sa isip niya noon. Bagay na sigurado kong hindi ko nagugustuhin na marinig pa, Papa Dudut. Kakahatid ko lang kay Sia sa school. Eto, paalis na rin ako kasi may trabaho pa ako. Okay, sige. Basta next week dapat nandito ulit kayo sa bahay, ha? Anong meron next week? Magsusukat na kasi ng gown para sa kasal namin ni Sonny. Dapat nandito kayo ni Sia para masukatan din kayo ng isusuot niyo. May dress naman ako sa apartment. Meron din si Sia. Yun na lang ang isusuot namin kasi pang semi-formal din naman ang dress na yun. Hindi pwede, Kate. Ikaw ang maid of honor ko. At si Sia naman ang flower girl sa kasal namin. Kaya kailangan na nakagown din kayo pareho. Ate Sharon, pwede bang iba na lang ang kunin mong maid of honor sa kasal? Baka kasi may pasok ako sa trabaho sa araw na yun. Akala ko ba ang sabi mo last time, makakapag-leave
kasi talaga ako sigurado kasi nga peak season namin sa buwan na yun. Baka mahirapan ako mag-file ng leave. Uuwi si Daddy galing Dubai. Matagal na rin kayo hindi nagkikita, kaya hindi ka talaga dapat mawala sa kasal ko. O sige na, Kate. Kailangan ko na rin ibaba tong tawag kasi papasok na rin ako sa trabaho. Basta, asahan namin kayo ni Sia next week ha. Bye! Ingat ka dyan. Bye then. Kate, Sunny? Ano ginagawa mo dito? kailangan natin mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan. Saka teka nga, paano mo ba nalaman kung nasan ako ngayon? Pasimple kong tinanong kay Sharon kung saan nag-aaral si Sia. Nabanggit mo raw yun sa kanya kaya pumunta ako ngayon dito para magbakasakali na makita ka. Sinuwerte naman ako nang makita nga kita ngayon. Kailangan ko na ring umalis. May pasok pa ako sa trabaho. Kate, sandali. Kailangan nga nating mag-usap. Pero sinabi ko na nga na wala naman tayong dapat na pag-usapan, di ba? Meron! Yung tungkol sa anak natin na si Sia. Anak ko. Anak ko lang si Sia. Kate, alam ko na ako ang tatay niya. At paano ka naman nakakasigurado? Dahil ako ang first time mo. Akala mo lang yon, Sunny. Hindi ako lasing ng gabi na yon, Kate. Alam kong ginagawa ko at naramdaman ko na ako ang kauna-unahang lalaki na nakasiping mo sa kama. At sigurado ako na anak ko si Sia. Naramdaman ko yun nung unang beses na nakita ko pa lang siya natutulog sa sofa. Naramdaman ko yung sinasabi nila na lukso ng dugo. Kaya please, Kate, sabihin mo na sa akin ang totoo. Anak ko siya, di ba? Anak natin si Sia. Oo. Anak mo siya, Sunny. Anak natin si Sia. Tama ako. Pero, paano mo nagawa sa akin to? Bakit tinago mo siya sa akin ng ilang taon? Dahil ayokong magulong buhay mo noon. Breadwinner ka sa pamilya niyo, di ba? At kapag nalaman mo na buntis ako, mas lalo lang bibigat ang pasanin mo. Dadagdag lang ako sa problema mo. Kahit kailan, hindi ka naging problema sa akin. Nung gabi na may nangyari sa ating dalawa, hindi talaga ako lasing noon. Kahit yun ang una at huling beses na nagkita at nagkasama tayo. Naramdaman ko na kaagad na gusto kita. Kaya nga nagpatulong ako sa pinsan ko na ireto niya ako sa'yo. Pero palagi ka namang umiiwas sa akin. At ngayon na nagkita na tayo ulit, hindi ko nasasayangin ang pagkakataon na to para makabawi ako sa inyo ng anak natin. Sunny, please. Kung ano man ang nasa isip mo, huwag mo nang ituloy yan. Ngayon lang kami nagkakaayos din ng Mami at Ate Sharon. Huwag mo naman sanang guluhin yun. Hindi ko naman ginugulo ang pamilya nyo. Gusto ko lang kunin ang karapatan ko sa anak ko. Gusto ko magpakatatay sa kanya na hindi ko nagawa sa loob ng ilang taon. At hindi mo pa rin pwedeng gawin hanggang ngayon. Anong ibig mong sabihin, Kate? Hindi ko ilalayo sa'yo si Sia. Pero hindi mo pwedeng sabihin sa kanyang totoo. Walang sino man ang pwedeng makaalam na ikaw ang tatay niya. Sinasabi ko sa'yo, Sunny. Sa oras na malaman to ni na Ate Sharon, sa oras na masira uli ang samahan ng pamilya namin ng dahil sa'yo, ilalayo ko sa'yo si Sia. At kahit kailan, hindi mo na ulit kami makikita. Papadudod pagkatapos ng dinner namin sa bahay ni na Mami, umalis na rin kami ni Sia kinabukasan noon. Nangako naman ako kay Ate Sharon na hindi ako mawawala sa kasal niya. Hindi ko palalampasin ang espesyal na araw sa buhay niya. Nang makauwi kami ni Sia sa apartment, naiyak at napatanong na lamang ako noon. Bakit gano'n? Bakit parang napakasaklap at napakaliit ng mundo para sa amin? Bakit parang napakalupit ng panahon para sa akin? Gaano ba ako naging makasalanan para parusahan ng ganito? Bakit naiipit ako sa ganitong klase ng sitwasyon? Pero hindi ko inaasahan ang sumunod na mangyayari noon, Papa Dudu. Ang pagpunta ni Sunny para kausapin ako. Oo, mahal ko pa rin siya at hindi yun nagbabago, lalo na nang isilang ko ang anak namin. Nagkaroon na ako ng espesyal na pagtingin talaga para sa kanya. Pero hindi yun dahilan para saktan ko ang kapatid ko na si Ate Sharon. Napakatagal kong hiniling na sana'y mahalin nila ako ni ng Mami, na sana'y tanggapin nila ako bilang totoong parte ng pamilya.
Kaya hindi ko kakayanin na itapo na lamang yon para lamang sa pansarili kong kaligayahan. Papa Dudut, may ilang beses pa akong kinausap noon ni Sunny. At sinabi niya na maging kami na lang daw dahil handa niya akong piliin kesa sa kapatid ko. Pero hindi pa rin ako pumayag at pilit siyang pinagtabuyan. Hanggang sa dumating na nga ang araw na makasal sila. Andun ako at ang anak namin ni Sunny. Nasaksihan ko kung gaano kasaya si Ate Sharon sa araw ng kasal niya. At yun ang hindi ko kayang sirain. Ilang taon nang nakalipas mula nang makasal sila, Papa Dudut. Hanggang ngayon, wala pa rin silang anak ni Ate Sharon kaya nga ramdam ko ang lungkot ng kapatid ko. Dahil madalas niyang kinukwento na gusto na raw ni Sunny ang magkaanak sila. Hindi pa nga lang daw sila nabibiyayaan lalo na nga at may PCOS si Ate Sharon. Pakiramdam niya raw kasalanan niya kung bakit wala pa silang anak. Ang sabi ko naman ay huwag siyang mawala ng pag-asa dahil sigurado akong darating ang panahon na magkakaroon din sila ng anak, Papa Dudut. Kapag may family gathering tuloy sa bahay namin, Papa Dudut, ay palaging sweet si Sunny sa anak ko. Minsan naasiwa ako at gusto kong ilayo sa kanya si Sia. Pero ayokong maging selfish dahil alam ko kung gaano siya kasabik na makasama ang anak namin. Sa ngayon ay gulong-gulo ako sa sitwasyon namin. Iniisip ko kung dapat ko na bang ipaalam kina Ate Sharon ang tungkol sa nakaraan namin ni Sunny. Dapat pa ba nilang malaman na anak ng asawa niya ang anak ko? O mas dapat ko na bang ilihim ang lahat para hindi na muli pang masira ang aming masayang pamilya? Maraming salamat po, Papa Dudut, kung sakali mang mapili at mabasa ninyo itong sulat ko. Maghihintay po ako ng payo mula sa inyo at sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kate. May mga bagay na mas mabuti nang hindi natin pinapaalam sa ibang tao. Yun nga lang magbibigay po ito ng gulo at bigat sa ating damdamin. Lalo na at alam nating may tinatago tayong sekreto sa mahal natin sa buhay. Isipin mong mabuti ang desisyon na dapat mong gawin, Kate. Kahit anong